Anong gagawin ko? Nanlulumong tanong ni Pearl bago mapanguso. Bad trip naman kasi si Michael. Kung kailan, ngayon ang reunion namin tsaka makikipaghiwalay. Pakiramdam ni Pearl ay maiiyak siya. Ngayon kasi ang reunion ng buong angkan niya. Required pumunta kahit wala ng magulang. Kaya no choice si Pearl. Siguradong itatanong na naman sa kanya kung bakit wala pa rin siyang boyfriend o asawa. Kaya maiinis na naman siya. Masaya na si Pearl dahil maipakikilala na siya sa mga ito. Pero napurnada pa dahil bigla na lamang itong nakipaghiwalay sa kanya. Hindi alam ni Pearl kung sino ang ihaharap niya sa mga kamag-anak niyang pakialamera at ma-issue. Ayaw niya kasing sabihan na mukhang manang kaya walang pumapatol. Naririndi kasi si Pearl at pakiramdam niya masasakal niya ang mga ito. Pearl! Natigilan si Pearl nang makita ang tiyahe niya sa mother side. Ito ang kauna-unahang pumupunas sa pag-aasawa niya. Tita! Binigyan niya ito ng peking ngiti. Ang aga niya naman ho. Naisipan kong isabay ka na. Ikaw lang mag-isa? Akala ko ba kasama mo ang asawa mo? Gusto sanang sabihin ni Pearl na sumakabilang panty na ito. Kaya lang siguradong dadaldal pa ito. Susunod daw po siya. May inasikaso lang po. Palusot ni Pearl. Tumango-tango naman ito. Halika na at baka nandun na sila mama. Sabi ng kanyang tita. Lumabas sila sa kanyang bahay at dumiretso sa sasakyang pula. Bumungad kay Pearl ang pinsan niyang manang-mana sa ina nito. Hi Pearl? Bati ng babaeng pinsan niya nang makapasok siya sa sasakyan. Nasaan na yung pinagmamayabang mong asawa? Nasa business meeting pa. Sagot ni Pearl at hindi na ito pinansin. Sunod-sunod na lang na napahinga ng malalim si Pearl habang nakatingin sa bintana ng kotse. Wala na nga siyang asawa. Nag-imbento pa siya na nasa business meeting ito. Siguradong malalagot si Pearl dahil sa kalokohan niya. Nang makarating sa resort kung saan gaganapin ang reunion, bumaba sila ng sasakyan. Pinauna na ni Pearl ang kanyang mga tita. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang ex para papayagin ito pero binlock na yata nito ang kanyang number. Kainis kang Michael ka. Singhal niya sa sariling cellphone dahil sa sobrang inis. Hindi ka pa rin nagbabago, Marquez. Pati cellphone inaaway mo? Napalingon si Pearl sa nagsalita. It's been a decade. Hans! Nginitian niya ito. Si Hans ay schoolmate niya noong college. Naging barkada niya rin ito kaso nawalan sila ng contact sa isa't isa nang umalis ito papuntang ibang bansa. Mayaman si Hans dahil anak lang naman ito ng isang Lux Montalves, isa sa pinakamayayamang tao sa mundo. Nice to meet you. Nilapitan pa siya nito. Ginulo ni Hans ang kanyang buhok. Bakit kaaway mo yung cellphone mo? Napatitig si Pearl sa lalaki at napangisi siya nang may maisip siyang plano. Hans, may girlfriend ka? Tanong ni Pearl. Umiling ang lalaki. Asawa? Kafling? Wala. Bakit? Good! Umangkla si Pearl sa braso ng lalaki. Rentahan muna kita bilang asawa. Reunion na ang namin. Kailangan ko ng asawa para wala na silang dada. Huwag ka mag-alala. 1 day rent lang naman. Babayaran kita. Fully paid pa. Ano ako, video okay? Napasimangot si Hans. May boyfriend ka, di ba? Iniwan nga ako ngayon eh. Sumakabilang panty yung bugok. Napapasimangot na saad ni Pearl. That hurts. Komento ni Hans. Aren't you gonna cry? Wala akong time umiyak. Siya ang dapat umiyak kasi nawalan siya ng loyal at magandang girlfriend. Fine. Napahinga ng malalim si Hans. Pero hindi ako cheap, okay? Hindi ako mura kapag narentahan. Oo na. Kung hindi kaya ng 1 give, edi gagawin ko 2 gives. Yung bayad ko sa'yo. Hinila na ito ni Pearl papasok sa loob. Natawa naman si Hans at hindi maiwasang mamangha sa trip ng babae. Hindi niya akalaing gagawin siya nitong videoke. Nang makapasok sila sa loob,
ay agad dumiretso si Pearl kung nasa ng kanyang mga kamag-anak. Napalingon naman sa kanya lahat, lalo na kay Hans. Pare-parehong natigilan ng mga ito at nanlaki ang mga mata. Kilala kasi ng mga ito si Hans. Asawa ko po. Pagpapakilala ni Pearl kay Hans sa mga kamag-anak niya. Galing pa pong business meeting kaya ngayon na siya nakarating. Nilingon ni Pearl ang lalaki. Namamanghang nakatingin ito sa kanya, kaya bahagya niyang kinurot ang binata sa tagiliran. Umayos ka. Madiin niyang bulong sa lalaki habang nakangiti. Sorry. Natatawang saad ni Hans at tinakbayan ng babae. Hello po. Hans Montalves po, asawa ni Pearl. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng kamag-anak ni Pearl. Napairap si Pearl dahil mukhang mahihimatay pa ang iba sa kanyang mga kamag-anak. Hindi ako naniniwala. Sabad ng pinsan niyang si Jasmine. Kung mag-asawa kayo, bakit walang singsing si Pearl? Oh, she forgot her ring. Natawa si Hans bago dukutin ang isang box na nasa kanyang bulsa. Binuksan niya ni Hans at bahagyang nagulat si Pearl nang makitang singsing yun. Nagtataka siya kung bakit may singsing si Hans. Medyo nangamba rin siya dahil baka may kasintahan ng binata, kaya ito may dalang singsing. Kinuha ni Hans ang kamay ng babae bago isuot ang singsing sa daliri nito. Mamaya na lamang tatanungin ni Pearl si Hans kung bakit may singsing ito. Ikaw pala ang asawa nitong pamangkin ko, sabi ng tita ni Pearl bago hilahin si Hans. Ang galing talagang pumili nitong pamangkin ko. Gwapo na, mayaman pa. May mga palaro kami, iho. Baka gusto mo mag-ambag ng papremyo, sabi naman ng tito ni Pearl. Napasimangot ang dalaga dahil dito. Ito ang mahirap sa mga kamag-anak niya. Kapag alam na may pera ang isang tao, ay hihingan ng hihingan. Sure, sagot ko na po ang mga papremyo, sabi naman ni Hans. Nagdiwang ang mga kamag-anak ni Pearl. Bago pa ito tuluyan pang mauto ay agad hinila ni Pearl ang lalaki paalis doon. Hinila niya ito palapit sa mga pagkain para hindi mahalata ng mga kamag-anak niya na inilalayo niya ang lalaki sa mga ito. Bakit may singsing ka? Mahinang bulong ni Pearl sa kanya. Sinasabi ko na nga ba't may pinopormahan ka? Itigil na lang natin to kung ganun. Ayoko makasira ng relasyon, no? Wala akong pinopormahan. Natatawang sabi ni Hans bago kumuha ng Shanghai at diretsyong inilagay yon sa sariling bibig. Binili ko ang singsing na yan dahil trip ko lang. Promise, wala akong pinopormahan. Mamatay ka man. Kung ikaw ang patayin ko. Sinamaan ito ng tingin ni Pearl bago sikuhin sa tiyan. At saka, bakit ka nagpapauto sa mga kamag-anak kong ikaw ang bahala sa premyo ng games? Okay ba yon? Di man lang ba sila nahihiya sa'yo? Tsaka ikaw, uto ka? Di ka pa marunong makiramdam? Para kang ewan. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at pinaharap sa kanya. Masyado kang high blood. Kumalma ka nga, wifey. Natatawang ginulo ni Hans ang buhok ng babae. Dahil kitang-kita niya ang pagkairita sa mukha nito. Huwag mo kong i-wifey, ha? Mahinang singhal niya sa lalaki. Sumimangot si Pearl, pero tinawanan lamang siya ni Hans. Kumuha ng plato si Hans at kumuha ng pagkain. Mamaya niya naiintindihin ang bad mood na si Pearl. Talagang gutom siya dahil kagagaling niya lang sa Switzerland. May jetlag pa nga siya pero tutulungan niya muna ang babae. Let's eat, babe, sabi ni Hans sa kanya. Tumangulang si Pearl bago kumuha ng kanyang pagkain. Naupo silang dalawa sa isang mesa bago magsimulang kumain. Nakita ko nag-aaway kayo kanina. Sumulpot ang lola ni Pearl. Ito ang nanay ng kanyang ina. Hindi niya ito ka-close dahil hindi siya nito tanggap. Hindi naman kasi planado ang pagkakabuo kay Pearl. Ayaw rin ng mga magulang ng mama niya sa kanyang papa dahil mahirap lang ito. Hardinero ng mga magulang ng ina ni Pearl ang ama niya. Naging close sa mga magulang ni Pearl hanggang sa mabuo siya dahil sa pagmamahala ng mga ito. Pearl, hindi ko alam kung paano mo napaibig itong lalaking ito. Hindi mo sana siya mabigyan ng kahihiyan.
Kagaya na lang ng naibigay sa akin ng mga magulang mo. Sabi ng kanyang lola. Napakagat na lamang si Pearl sa kanyang ibabang labi bago tumango. May sakit po ba kayo? Tanong ni Hans sa lola ni Pearl. Ngumiti ang lola ni Pearl bago tumango. Paano mo nalaman, iho? Hindi ka lang pala gwapo at mayaman. Matalino ka din pala. Deserve niyo po yung sakit niyo. Nawala ang ngiti ng lola ni Pearl dahil sa sinabi ni Hans. Si Pearl naman ay nanlalaki ang mga mata. Hans! Sita niya sa lalaki, pero hindi siya nito pinansin. Sana ho wag niyong bastusin ang asawa ko dahil hindi ho namin kayo binabastos. Malamig na sabi ni Hans. Napalunok ang lola ni Pearl bago galit na umalis. Sira ka? Binatukan ni Pearl ang lalaki. Ba't ginanon mo si tanda? Kabad trip kumain ka na lang dyan. Pagkatapos nilang kumain, nagsimula na ang palaro. Hindi sumali si Pearl dahil ayaw niyang makisali sa mga ito at ayaw niya ring makihalubilo sa kaplastika ng mga ito. Tinabihan niya ang asawang galanteng-galante ang datingan dahil parang barya lang dito ang pinamimigay nitong lilibuhing papremyo. Parang gusto niya tuloy sumali sa palaro para makakuha siya ng pandagdag sa pambayad sa lalaki. Sumali ka na, sabi ni Hans sa kanya. Umiling naman si Pearl. Tinatamad ako. Nagpatuloy ang palaro hanggang sa medyo lumamig na. Tinapos ng mga ito ang paglalaro at nag-decide ng mag-swimming na lang. Mag-asawa kayo, di ba? Tanong ni Jasmine. Bakit sa kanila ka pa rin tumutuloy, Pearl? Hindi ba't nasa isang bahay dapat kayo? Nagkatinginan bigla si Pearl at Hans. Hindi nila alam pareho ang kanila isasagot. Sa huli, pinili ni Pearl na siya na lang ang sumagot dahil baka kung ano pang sabihin ni Hans sa kanyang pinsan. Sa kanya ako nakatira. Umuwi lang ako dahil na-miss ko ang bahay. Minsan nga, dun kami natutulog sa bahay. Yeah, any problem with that? Sang-ayon ni Hans sa kanya. Umiling naman si Jasmine. Bago pa ito ulit makapagtanong, hinila na ni Pearl ang lalaki paalis doon. Mukhang hindi nila ako tatantanan. Bakit pa pag-aasawa ko ang pinoproblema nila? Nababasa ko sa ibang kamag-anak mo na plano kanilang bantayan. Sabi ni Hans, kaya napalingon dito si Pearl. I guess you have no choice but to live with me for a while. Teka naman, ano? Magtatagal pa yung pagpapanggap nating dalawa? Aba wala na ako ibabayad sa'yo, no? Magkano lang yung sahod ko? Napasimangot si Pearl. Nagtatrabaho si Pearl bilang assistant ng mayor sa munisipyo at magkano lamang ang sinasahod niya. Di wag perang ibigay mo sa akin. Sabi ni Hans at malawak ng ngumisi. Nakaramdam ng kilabot si Pearl. Napaatras siya palayo sa lalaki at napayakap sa kanyang katawan. Hoy, wag mong subukan ah. Wag na wag mo ako susubukan. Tatamaan ka sa akin. Singhal ni Pearl sa lalaki. Ano ba iniisip mo? Hindi ako ganong lalaki. Ayoko mabugbog ni mama, no? Ano ibabayad ko sa'yo wala nga akong pera? Tanong ni Pearl sa lalaki. Wala akong maid sa bahay, security guard, at hardinero lang ang meron ako. Pwede mo akong bayaran sa pamamagitan ng housewife skills mo. Pinaganda mo pa. Hindi mo na lang sinabing gusto mo akong maging katulong. Nakasimangot na saad ni Pearl. Magkaiba yun. Housewife kita, okay? Kahit peke lang to, asawa pa rin kita hanggat hindi natatapos ang pagrerenta mo sa akin. May work ako kaya hindi kita gaanong maasikaso. Ayos lang. Ang mahalaga mapaglutuan mo ako. Deal na ah. Sa akin ka uuwi mamaya. Hindi pa ako uuwi mamaya. Hanggang bukas tong reunion namin na puro kaplastikan. Sagot ni Pearl sa binata. Ibigay mo na lang sa akin yung address mo. Doon na lang ako didiretso bukas pagkatapos kong kumuha ng mga gamit sa bahay ko. Hindi na. Mag-extend na lang din ako para sabay tayong umuwi bukas. Ayokong sabihin nila na pabaya akong asawa. Gusto ko makita ng lahat na isa akong responsableng asawa na handang gawin lahat para sa kanyang asawang minamahal. Napangiwi si Pearl dahil doon. Masyado mo naman pinaninindigan. Kumalma ka. Baka mahulog ka sa akin.
Ngumisi si Hans bago ilapit ang muka sa babae. Di ang swerte mo kung ganun. Inirapan lang ni Pearl ang lalaki at tinalikuran. What's our breakfast? Tanong ni Hans kay Pearl na nagluluto sa kusina. Tosilog. Ang aga mo yata nagising. Akala ko ba tanghali ka magigising dahil babawi ka ng tulog? Nang makalipat kasi si Pearl sa bahay ni Hans, nasaktuhan niyang tambak ang trabaho ng lalaki. Hindi niya ito kinukulit dahil sobrang busy nito. Ihahatid kita sa munisipyo at baka mapahama ka pa. Naipagtapat ni Hans sa babae na parte siya ng underground at isa siyang mafia boss. Dahil sinundan niya ang yapak ng kanyang ama. Noong una, natakot at nag-alangan si Pearl, pero nasabi naman ni Hans sa kanya na hindi siya nito hahayaang masaktan at madamay sa mga gulo kaya napanatag na siya. At saka, kilala naman ni Pearl ang lalaki. At sure siyang tutuparin nito ang pangako nito sa kanya. May tiwala siya sa lalaki dahil kabisado niya ang ugali nito. Hindi mo naman ako kailangang ihatid Bumawi ka na lang ng tulog. What if nakabantay sa iyo ang mga kamag-anak mo? Ano na lang ang sasabihin nila sa akin kapag nalaman nilang hindi kita hinahatid sundo sa trabaho? Ayoko maging masamang asawa sa paningin nila. Napangiwi si Pearl. Sobrang OA mo. Sana hindi ka pa kunin ni Lord. Tumawa lang si Hans. Napailing si Pearl at tinapos ang kanyang paghahain. Pagkatapos niyang maghain, tumayo naman siya para magtimpla ng kape para sa lalaki at Milo naman para sa kanya. Naupo na rin siya pagkatapos magtimpla at sinabayan sa pagkain ng kanyang asawa na sarap na sarap. Napansin niya na kahit mahilig kumain ang lalaki, macho pa rin ito at maganda ang katawan. Ang alam kasi ni Pearl, kapag mga fit yung tao, puro diet foods ang kinakain ng mga ito. Ngunit iba si Hans. Kahit ano kasing ihain sa harap nito talagang kakainin nito. Pagkatapos nilang kumain, si Hans na ang nagpresentang maghugas. Dumiretso naman si Pearl sa kanyang kwarto para maligo at maghanda. Nagbihis si Pearl ng madalas niyang porma, tita outfit that she loves the most. Naglagay siya ng powder at konting blush on. Naglagay siya ng lipstick bago kunin ang kanyang bag at cellphone. Lumabas si Pearl ng kanyang kwarto at dumiretso sa sala. Nakita niya si Hans na nakaupo sa sofa at mukhang naghihintay sa kanya. I like your outfit. Nakangiting sabi nito sa kanya. Napangiti naman si Pearl dahil ito yata ang unang beses na may pumuri sa kanyang porma. Madalas kasi sinasabihan siyang manang. Thanks. Tara na, baka malate ako. Lumabas sila ng bahay at dumiretso sa sasakyan. Nag-drive si Hans patungo sa workplace ni Pearl. Malapit lang naman yun. Kalahating oras ang biyahe. Nagluto ako ng ulam mo for lunch. Inilagay ko sa ref kaya initin mo na lang. Nagsaing na rin ako. Kung di mo gusto ng malamig na kanin, initin mo na lang din. Yung sinampay ko isilong mo at baka umulan mamaya. Huwag mong dudumihan yung bahay at tatamaan ka sa akin. Nakangiti lamang si Hans habang nakikinig sa babae. Feeling niya, totoong mag-asawa sila dahil sa mga bili nito. Mukha kang tanga. Nakasimangot na puna ni Pearl sa kanya. Kung makangiti ka naman parang may binabala ka na hindi maganda. Natawa si Hans. I'm just amazed with you. Amazed mo mukha mo. Bumaba si Pearl. Dumungaw ito mula sa pintuan. O sige na, ingat pa uwi. Isinarado ni Pearl ang pinto ng kotse ni Hans bago tuluyang pumasok sa munisipyo. Dumiretso siya sa opisina ng mayor at nag-ayos agad doon. Yun ang routine niya sa tuwing nauuna siyang pumasok sa mayor. Pagkatapos niyang mag-ayos ay naupo na siya sa kanyang lamesa at binuksan ang computer. Ang dami agad email sa account ng mayor. Puro nang hihingi ng tulong. Nireplyan naman agad ni Pearl ang mga ito. Ilang sandali lamang dumating na si mayor kasama ang anak nito. Napairap si Pearl nang kindatan siya ng anak ng mayor na si Vince. Type yata siya ng lalaki. Pero ayaw ni Pearl dito dahil alam niyang babaero ito. Barkada kasi ito ng ex niyang si Michael na sumakabilang panty. Sinabi ni Pearl ang schedule ng mayor, pati na rin ang tungkol sa emails. Tumango lang si mayor at sinabihan siya na iayos ang schedule nito para sa mga pupuntahan nitong bayan para sa tulong.
Balita ko wala na kayo ni Michael. Hindi pinansin ni Pearl ang lalaking si Vince na nakaupo sa dulo ng kanyang lamesa. Ako na lang piliin mo. Handa ako itrato ka ng tama at pangakong hindi kita lolokohin. Nakakakilabot pakinggan ganyan salita mo? Ha? Talagang coming from you? Na isang babaero? Wag mo akong guluhin, Vince, dahil busy ako. Wala akong time sa mga kasinungalingan mo. Natawa naman ito. Kaya gustong-gusto kita eh. Hinawakan ni Vince ang baba ni Pearl. Gustong-gusto ko yung mga babaeng palaban. Dahil alam kong palaban din sila pagdating sa pagmamahal. Hindi naman mapigilan ni Pearl na itulak ang lalaki. Natawa naman si Vince at mas lalong lumawak ang ngisi. Gusto tuloy tanggalin ni Pearl ang ngipin ng lalaki. Ipinakita ni Pearl ang daliri niyang may wedding ring, kaya nawala ang ngisi ni Vince dahil sa nakita. Wala akong time na magpaloko ulit dahil nakatagpo na ako ng lalaking para sa akin. Masungit na sabi niya, kasal na ako, kaya wala na akong pakialam sa kaibigan mo sumakabilang panty. Ang bilis naman. Natatawang sabi ni Vince. Binalikan kasi ako ng loyal kong first love. Umalis ka na dahil isusumbo kita sa asawa ko kapag di mo pa ako tinigilan. Hindi naman nagpatinag si Vince. Tinawanan lang siya nito. See you later. Kumindat ito sa kanya bago tuluyang umalis. Napasimangot na lamang si Pearl bago ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Mabait naman si Vince kaso babaero lang at maharot. Minsan na rin siya ipinagtanggol nito kay Michael nang bastusin siya ng ex niya sa harap ng buong barkada. Hindi lang talaga minsan gusto ni Pearl ang takbo ng utak nito. Nang sumapit ang tanghalian, tumayo si Pearl at mabilis na lumabas ng munisipyo para kumain sa karinderya malapit sa munisipyo mismo. Napatigil siya sa entrance ng munisipyo nang makita niya si Hans na may dalang paper bag. Nang makita siya nito, nakangiti itong lumapit sa kanya. Dinalhan kitang pagkain. Mainit kasi, kaya para hindi ka na lumabas, ako na nagdala ng pagkain dito para sa'yo. Kinuha ni Pearl ang paper bag sa lalaki at tinignan niya ang laman nun. Ang dami naman. Aba, hindi ako bibitayin ah. Hindi pa ako kumakain. Sabi ni Vince at umiwas ng tingin. Dinala ko na rin yung pagkain ko dahil gusto kong sabay tayong kumain. Natawa si Pearl bago tumango. Doon tayo, sa bench sa likod ng munisipyo. Nagtungo sila sa likod ng munisipyo kung saan may park. Naupo sila sa isang bench na may lamesa. Tinanggal ni Pearl ang pagkain nila sa paper bag at isa-isang inilatag sa ibabaw ng lamesang bilog na gawa sa semento. Hindi ka na nakakapagpahinga, sabi ni Pearl sa lalaki habang kumakain. Palagi kang nakabuntot sa akin. Pinaninindigan ko lang naman ang pagiging mabuting asawa ko. Sagot ni Hans. At saka baka mapahama ka, kaya dapat bantayan kita. Hans, hindi naman masyadong kalat na nirentahan kita bilang asawa ko, kaya hindi naman ito makakarating sa mga kaaway mo o may galit sa'yo. Mas mabuti na nakakasigurado. Tumangu-tangu pa ito na parang sang-ayon sa sariling sinabi. Masyado mo naman yata ako minamaliit. Aba, nakakalimutan mo yatang third placer ako sa taekwondo. Hindi ko nakakalimutan yun. Dahil muntik mo nang mabasag ang itlog ko nun, di ba? Natawa naman si Pearl nang manumbalik sa kanya ang alaala kung paano niya nasipa ang pang-ibaba ni Hans. Nagsasanay kasi sila nang bigla siyang gulatin nito. Crack ang eggs ni Hans. Pagkatapos nilang kumain, niligpit nila ang kanilang pinagkainan at kinain naman nila ang dalang leche flan ni Hans. Nawala agad ang lamig dito dahil sa mainit na panahon. Nagdala pala ako ng tumbler para sa'yo. Maraming yelo yan na tubig. Thank you. Nakangiting sabi ni Pearl. Ilang saglit lamang tumayo na si Pearl dahil tapos na ang lunchtime. Kinuha niya ang tumbler na dala ng asawa. Thank you sa effort, hubby. Malambing na sabi niya. Nakaramdam naman ng kilig si Hans kaya bahagya itong napanguso. Susunduin kita mamaya. Kapag may problema, tawagan mo ako agad. Bye-bye, wifey. Natawa si Pearl bago tumango.
Nag-thumbs up siya sa lalaki bago tuluyang umalis at dumiretso sa kanyang pwesto. Sinimulan niya ulit ang trabaho niya na may magaan na pakiramdam. Nawala ang sipag niya kanina dahil sa pang-iinis ni Vince. Pero nanumbalik naman ang effort niya dahil sa ginawa ni Hans. Lumipas sa mga oras hanggang sa mag-uwian na. Agad nagligpit ng gamit si Pearl. Pumasok siya sa office ng mayor para magpaalam. Mauna na po ako. Nakangiti niyang sabi dito. See you again tomorrow, Pearl. Ingat sa pag-uwi. Mag-ingat din po kayo, Mayor. Ngumiti si Pearl bago lumabas. Mabait ang Mayor. Kahit istrikto ito sa lahat ng bagay at kahit hindi ito ngumingiti. Yun ang dahilan kung bakit nagtagal si Pearl sa trabaho. May naririnig man siyang chismis na hindi maganda tungkol sa Mayor pero ipinagsasawalang bahala niya ang mga yon dahil kilala niya sa totoong buhay ang Mayor nila. Ang asawa lang naman nito ang totoong salbahe, kahit pa mukhang mabait ito. Pinagkamalan pa nga nitong kabit si Pearl at sinampal nito si Pearl. Pinagtanggol naman siya ng Mayor. Hindi rin tinotolerate ng Mayor ang ugali ng anak nitong si Vince. Kapag may nagawa ito at nabarangay, hinahayaan ito ng Mayor hanggang sa matuto. Kaya bilib na bilib si Pearl sa kanyang amo. Hatid na kita. Napasimangot si Pearl nang sumulpot si Vince. Speaking of the devil nga naman. Hindi na. Inirapan niya ito. Vince, tantanan mo na ako, pwede ba? Nagmamagandang loob lang ako, huwag kang assuming. Hindi ko nga kailangan ng pagmamagandang loob mo dahil susundin ako ng asawa ko. Mataray niyang sabi sa lalaki. Sus, mukhang hindi naman. Siguro pangit yung asawa mo. Siguro isa siyang matandang mayaman na mataba ang tiyan. Napangisi si Pearl nang makita si Hans na naglalakad papalapit sa kanila. Naani mo isang modelo ng isang brand ng damit. Nakapamulsa pa ito at bagsak ang buhok habang seryoso ang muka. Gwapo ang asawa ko at hindi babaero. Inginuso niya si Hans. Ayun ang asawa ko. Lumingon si Vince sa kanyang likuran. Napaatras si Vince nang bumungad sa kanya si Hans na may seryosong muka. Habi! Nilapitan ni Pearl ang lalaki. Umangkla siya sa braso nito habang may malaking ngiti sa labi. See? Sinabi ko na sa iyo na ang gwapo ng asawa ko at wala kang panama sa kanya. Ginugulo mo ba ang asawa ko? Seryosong tanong ni Hans kay Vince. May problema ka ba sa kanya? Mabilis na umiling ang binata. Ang bait-bait ko nga dyan sa asawa mo. Sige na, ingat ka sa pag-uwi, Pearl. Mabilis na umalis si Vince na ikinatawa naman ni Pearl. Tiklo palang bugok na yun eh. Natatawang nakatanaw siya kay Vince na naglalakad papalayo. Sino yun? Tanong ni Hans. Kaibigan ng ex ko. Type ako. Pumuporma. Kaya sinabi kong may asawa na ako. Good. Sabihin mo na wala makakapantay sa asawa mo dahil sobrang gwapo niya at mabait. Magalang din kamo ako at masarap. Baliw. Natatawang sabi ni Pearl sa lalaki. Masyado mo namang finifeel. Inirentahan lang naman kita. Isa pang sabi mong peke lang tong sa ating dalawa? Tototohanin ko talaga. Banta ni Hans sa babae. Sure, why not? Parang baliw na bumungis-ngis si Pearl at naglakad palayo sa binata. Nakanguso lamang si Pearl habang nakatingin sa kanyang sarili mula sa salamin. Wala siyang pasok ngayon kaya tambay lang muna siya sa bahay ni Hans. Wala rin kasi si Hans dahil may inaasikaso ito sa underground. Simula pa kagabi kaya hindi ito umuwi. Ang boring. Nakangusong sabi ni Pearl. Napahinga siya ng malalim bago tumayo. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Siguro mag-grocery na lang muna siya. Ayaw ni Pearl na puro si Hans na yung gumagasto sa grocery kaya napagkasunduan nilang hati sila. Wala nang gaanong grocery kaya mamimili na lang muna siya. Nag-jeep na lang siya dahil malapit lang naman ang pinakamalapit na supermarket sa bahay ni Hans. Nang makarating siya doon, agad siyang pumasok sa loob. Kumuha siya ng cart at nagsimulang mamili ng mga stocks. Siyempre, hindi mawawala ang mga favorite ni Pearl na snacks. Mahilig kasi sa chichirya ang babae
lalo na pagkatapos kumain ng kanin. Pagkatapos mamili, pumila na siya sa counter. Iniisip niya kung ano lulutuin pagdating sa bahay. Sisig na tokwa at baboy na lang siguro, sabi niya sa sarili. Nang makapagbayad siya, ay agad siyang lumabas sa supermarket. Nagtaxi siya pa uwi para hindi na hassle at diretso na sa bahay. Nandiyan na po si Sir, sabi ng guard sa kanya nang makapasok siya. Excited naman siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakita niya mula sa pinto ang figura ni Hans. Hoy, Tukmol, busy ka ba talaga o nambababae ka? Napahinto sa pagsasalita si Pearl at parang umurong ang kanyang tapang nang makitang hindi lang nag-iisa si Hans sa sala. Kasama nito ang isang magandang babae na kahawig nito, pati na rin ang 2 taong may edad na sa kanyang palagay ay mga magulang ng lalaki. Nakita niya ang pagpipigil ng tawa ni Hans, kaya pinanlakihan niya ito ng mga mata. Nahihiyang nilapitan niya ang lalaki at kinurot sa tagiliran. Nakita mo na ako, pero hindi mo man lang sinabi na may kasama ka. Mahinang sita niya sa lalaki. Tumawa lamang si Hans bago pang gigilan ang kanyang magkabilang pisngi. Who is she, kuya? May lumabas na 3 lalaki mula sa kusina na magkakamuka. Bahagya pang nagulat si Pearl nang makita ang 3 lalaki. Sa tansya niya, mas bata ito ng 5 taon o higit pa kay Hans. 25 si Pearl at 27 naman si Hans. Sa tingin niya, nasa 20 plus ang triplets o mas bata pa sa 20. Is that you, Pearl? Ngumiti ang kakambal ni Hans na si Laura. Laura! Nginitian ito ni Pearl. Naging close niya rin kasi si Laura noon. Actually, si Laura ang dahilan kung bakit naging magkakilala si Hans at Pearl. Ang tagal na nung huling meet natin. Nilapitan siya ni Laura. How are you? Ang ganda-ganda mo pa din. Maayos lang naman. Ikaw? Ang ganda-ganda mo rin sobra. Natawa naman si Laura. Anyway, why are you with Hans? Live-in ba kayong dalawa? Napatingin si Pearl kay Hans. Hindi niya kasi alam ang isasagot dahil kinakabahan siya. Lalo pa at nandito ang mga magulang ng binata. Yeah, we're live-in. Pearl is my wife. Nilapitan siya ni Hans at inakbayan. Wife? Gulat na tanong ni Laura. Hindi naman nagulat ang parents ni Hans dahil alam ng dad niya ang nangyayari. Kahit hindi ito sinasabi ni Hans. Kinuwento naman ng daddy ni Hans sa mommy nito. Mahabang istorya, Laura, kaya wag ka na magtanong. Sabi ni Hans sa kapatid. Ang ganda ni Ate Pearl, buti pinatulan ka. Sabi ni Uno sa kapatid. Sinasabi mo bang pangit ako? Sinamaan ng tingin ni Hans ang panganay sa triplets. Tumawa lang ito at nakipag-appear pa sa 2 kakambal na nakisabay rin sa tawa nito. Hindi naman ba pinasasakit ni Hans ang ulo mo? Tanong ng ina ni Hans sa babae. Minsan po, pero mabait po si Hans at maalaga. Mabuti naman. Akala ko makakatikim siya ng kurot at pagbubunga nga sa akin eh. Tugon ng ginang. Bahagya namang natawa si Pearl. Ayusin ko lang po itong mga pinamili ko. Dito na rin po kayo mag-lunch dahil magluluto po ako. Saglit lang po to. Hinila ni Pearl ang lalaki patungong kusina. Kinurot niya ito bago samaan ng tingin. Hindi mo man lang sinabi sa akin na pupunta yung pamilya mo. Dapat tinext mo ko o tinawagan para nakapaghanda ako. Calm down. Natatawang sabi ni Hans. Huwag ka ma-pressure. Hindi mo kailangan maghanda. Simple lang ang pamilya ko, kaya huwag kang ma-intimidate. Bahagyang napanguso si Pearl. Kinakabahan lang ako dahil baka hindi ako magustuhan ng pamilya mo. Anong hindi? Alam mo bang mas gusto ka nila kaysa sa akin? Napasimangot si Hans. Biglaan ang aya nila mama para makilala ka. Ang dami kasing mata sa paligid. Kaya, kahit wala akong sinasabi, may nagbanggit na kay daddy kung anong nangyayari. Nakahinga naman ng maluwag si Pearl bago tumango. Nagsimulang maghanda si Pearl sa pagluluto. Si Hans naman inayos sa mga pinamili niya
bago siya tinulungan. Maubos mo naman yan. Tinapik ni Pearl ang kamay ng lalaki na nag-aapura sa pagkuha ng pritong tokwa. Huwag ka nang mag-uulam mamaya ha. Nagugutom ako eh. Nakangusong sabi ni Hans. Kagabi pa kaya ako di kumakain. Ba't kasi hindi ka kumain? Kumuha si Pearl ng sandwich at tubig bago ibinigay sa lalaki. Yan na muna ang kainin mo. Mamaya damihan mo ang kain mo. Thank you, wifey. Parang batang sabi ni Hans. Tumango lang si Pearl at nagpatuloy sa kanyang pagluluto. Sisig na tokwa at baboy lang ang dapat nalulutuin niya. Pero dinagdagan niya ng paksiw na bangus para hindi nakakahiya sa pamilya ni Hans. Pagkatapos magluto ay naghain ng dalawa bago ipatawag ni Pearl kay Hans ang pamilya nito. Kain na! Sabi naman ng triplets na masayang umupo sa lamesa. Nang makaupo ang lahat, nagsimula na silang kumain. Nasaksihan agad ni Pearl na normal na pamilya lang talaga sila Hans dahil nakakamay kumain ng triplets. Ganon pa man, kinakabahan pa rin siya dahil baka hindi masarap ang kanyang luto. Ang sarap ng luto mo, sabi ng ginang. Mukhang mapapadalas ang punta ko rito para sa luto mo. Nakahinga ng malubag si Pearl bago mapangiti. Nagustuhan din ng ama at mga kapatid ni Hans ang kanyang luto, kaya mas lalong lumuwag ang kanyang pakiramdam. Kain ang kain, sabi niya kay Hans. Nagpapalipas kasi ng gutom, alam namang masama yun. Sorry na, wifey. Nakangiti lamang ang pamilya ni Hans habang nakatingin sa dalawa. Nakakaamoy sila ng totohanang pag-ibig. Pagkatapos kumain, nagpresenta ang ginang na tulungan sa paghuhugas si Pearl. Ang iba naman ay nagtulong-tulong sa paglilinis ng lamesa. Magagalit kasi ang ginang kapag walang ginawa ang mga ito at uupo lang agad. Masaya ako dahil ikaw ang napunta sa anak ko. Nakangiting sabi ng ginang kay Pearl. Thank you rin po sa anak niyo dahil umuwi siya ng Pilipinas. Parehong natawa ang dalawa kaya napalingon sa kanila si Hans. Mama, baka nilalabas mo ang baho ko kay Pearl. Kapag ako iniwan yan, iiyak ako. Hindi ko gagawin sa baby boy ko yun. Napangiti si Pearl nang maglambingan ng mag-ina sa kanyang harapan. Ito ang gusto niya sa lalaki. Hindi magagalit sa ina at hindi mamamahiya sa mga tao sa paligid niya. Nainggit bigla si Pearl at tamis niya agad ang kanyang mga magulang. Ang tagal na rin simula nang madama niya ang yakap ng isang ina. Pagkatapos nila sa kusina, nagtungo sila sa sala. Nakatabi si Hans kay Pearl at naglalambing dito. Sanay na si Pearl sa lalaki dahil madalas itong parang tutang naglalambing kahit sila lang dalawa. Hindi niya akalain na clingy pa rin ito. Noong magtropa kasi sila ni Hans, clingy na ito noon pa. Pero hindi naman kagaya ngayon na parang ahas kung makalingkis. Hans, grabe ka naman makalingkis kay Pearl, hindi naman aalis yan. Sabi ni Laura bago matawa. Namiss ko lang siya dahil hindi ako nakauwi kahapon. Maiintindihan mo ako kapag nagka-love life ka na. Napasimangot si Laura na ikinatawa lamang ni Hans. Gusto ko rin ng yakap ni Ate Pearl. Lumapit ang triplets sa dalawa. Hinila ng triplets palayo si Hans kay Pearl bago dumamba ang mga ito sa dalaga. Damba na may respeto at pag-iingat. Akin siya. Huwag niyo nang pag-agawan si Pearl. Saway ng ina ni Hans sa mga anak. Boys, stop that. Saway ng ama nila kaya napatigil naman ang mga ito. Masasaktan niyo si Pearl. Okay po. Sabay-sabay na tugon ng mga ito. Bumalik si Hans sa tabi ng asawa. Humiga ito at ginawang una ng hita ng asawa. I'm so tired. Matutulog muna ako. Sabi ni Hans bago pumikit. Ngumiti lang si Pearl bago suklayin ang buhok ni Hans gamit ang kanyang daliri. Kunwari lang naman ang lahat. Pero hindi maiwasan ni Pearl na isipin na parang totoo na. Feeling niya, hindi na niya nirerentahan si Hans at nagsasama na talaga silang dalawa. Hindi nga rin tinanggap ni Hans yung bayad ni Pearl nung una siyang nirentahan nito.
Ang sabi ni Hans, ibili na lang ni Pearl ng stocks. Hindi pumayag si Pearl noon, pero wala siyang nagawa dahil makulit si Hans. Ang swerte ni Kuya sa'yo, sabi ni Dos. Kapag makulit po si Kuya, sumbong mo lang sa amin at bubugbugin namin siya. Kaya ko nang mag-isang bugbugin tong kuya nyo. Huwag kayong mag-alala. Pabirong sabi ni Pearl. Maya-maya lamang nagpaalam na ang pamilya ni Hans. Hindi na nagpahatid ang mga ito sa gate dahil nga nakaunan sa hita niya si Hans. Nagbalot pa ng natirang sisig na toko at baboy ang ina ni Hans dahil nagustuhan nito ang luto ni Pearl. Sumandal si Pearl sa sofa at natulog na lang din. Dahil nakaramdam siya ng antok. Nang magising si Pearl, nakahiga na siya sa sofa at wala na si Hans. Pupungas-pungas na tumayo siya habang nakanguso. Dumiretso siya sa kusina at nakita doon si Hans na gumagawa ng sandwich. Ngumiti ito sa kanya nang makita siya nito. Gumagawa ko ng merienda. Nakangiting sabi ni Hans. Upo na, Madam Pearl. Tulalang napaupo naman si Pearl. Natawa si Hans sa reaksyon nito bago ito lagyan ng sandwich sa bibig. Sinamaan ng tingin ni Pearl ang lalaki bago nguyain ang pagkain. Ang cute. Huwag mo akong simulan. Nakasimangot na sabi ni Pearl dito. Ang lakas ng trip mo. Nag-iiba rin pala ang mood mo kapag bagong gising. Pero ang ganda-ganda pa rin. Super ganda naman ng asawa ko. Hindi pinansin ni Pearl ang lalaki at nagpatuloy lamang sa pagkain. Bumalik lang ata ang kanyang mood nang mabusog na siya. Uminom siya ng juice at malakas na napadighay. Thank you sa merienda. Anong gusto mong ulam mamaya? Wala na kasi yung sisig na niluto ko eh. Nagustuhan ng mami mo kaya inuwi niya. Nag-isip naman sandali si Hans. Nakahawak pa ito sa kanyang baba na animoy sobrang lalim ng iniisip nito. Kahit ano na lang. Kung gusto mo naman mag-order na lang tayo para hindi ka na mapagod magluto. Baka rin may gusto kang kainin. Gusto ko ng KFC. Cravings ko talaga yun. Okay babe. O-order na lang ako ng food natin mamaya. Sagot ko ang dinner natin. Bawal tumanggi. Magagalit ako. Yes sir. Nagtungo ang dalawa sa sala at nanood habang kumakain ng chichirya at mga tsokolate. Isang romance movie ang pinapanood nila na may pagkakahawig sa nangyayari sa kanilang dalawa ngayon. Pearl, gusto ko na yatang tutuhanin ang lahat. Tumingin si Hans sa dalaga at ganun din ang dalaga sa kanya. Nahuhulog na yata ako. Ha? Napakurap-kurap na sambit ni Pearl. Natawa si Hans bago kurutin ang tungki ng kanyang ilong. Tutuhanin na lang natin lahat. Sasagot na sana si Pearl na gusto niya rin kaso baka nagbibiro lang ang lalaki at masaktan lang siya. Balik sa trabaho si Pearl at sobrang busy niya dahil ang dami ngayong ginagawa sa munisipyo. Naghahanda rin siya para sa magaganap na kaarawan ng mayor. Hi! Hindi pinansin ni Pearl si Vince na nagsisimula na naman siyang bisitin. Pearl, pansinin mo naman ako. Vince, wala akong pakialam sa mga kalokohan mo ngayon kaya tantanan mo ko. Sabi ni Pearl sa lalaki habang nasa laptop ang kanyang tingin. May tatanong lang ako. Seryoso to kaya pansinin mo na ako. Napahinga ng malalim si Pearl bago tumigil at tinignan ng lalaki. Anong trip mo? Anong pangalan ng babaeng kasama mo kanina? Yung kahawig ng asawa mo? Tumaas ang isang kilay ni Pearl dahil sa sinabi ni Vince. Sigurado siya na ang tinutukoy ng binata ay ang kakambal ni Hans na si Laura. Kasama kasi itong naghatid sa kanya. Vince, binabalaan kita. Kung may balak kang pagtripan siya, huwag mo nang ituloy. Seryosong sabi ni Pearl. Hindi siya nag-aalala para kay Laura. Kay Vince mismo siya nag-aalala dahil pamilya ng mafia ang kakaharapin nito kung sakali. Hindi ko naman siya pagtitripan. Gusto ko lang tanongin yung name niya. Napangisi si Pearl. Ano? Nakakaranas ka na ba ng love at first sight? Ikaw ang nantitrip eh. Nakasimangot na sabi ni Vince. Laura ang pangalan niya. Binabalaan kita. Kung trip mo siya, wag mo nang ituloy. Siguradong tigok ka. Di ko nga siya trip. Inis na sabi ni Vince. Natawa na lang si Pearl. Napatigil na lang siya
nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Sagot niya sa tawag. Unknown number ang tumatawag. Delivery po for Mrs. Montalves. Papick up na lang po sa parking. Sagot ng nasa kabilang linya. Namatay ang tawag. Nagtaka si Pearl dahil wala naman siyang order. Sa pag-aakalang galing yun kay Hans, agad siyang tumayo at lumabas. May boyfriend ba si Laura? Bahagyang nagulat si Pearl na magsalita si Vince. Nakasunod pala ito sa kanya. Di ko alam. Huwag mo ako sundan. Baka nandun ang asawa ko. Napahinto si Vince sa paglalakad. Dire-diretso namang naglakad si Pearl patungong parking. Nagtaka si Pearl dahil walang tao doon. Lakas naman ang trip ng tumawag na yun. Nakasimangot niyang sabi. Aalis na sana siya kaya lang natigilan siya nang may lumapit sa kanyang dalawang armadong lalaki at kinaladkad siya. Malakas na sumigaw si Pearl na narinig ni Vince. Hoy! Sigaw ni Vince sa mga kalalakihan. Akmang lalapit siya kaya lang may humampas ng tubo sa kanyang ulo, kaya bumagsak ito at nawala ng malay. Isama mo na yan, sabi ng may hawak kay Pearl. Sisigaw sana ulit si Pearl pero hindi natuloy nang hampasin siya ng baril sa ulo, kaya maging siya nawala na rin ng malay. Nang magising si Pearl, madilim na kwarto ang bumungad sa kanya. Masakit ang kanyang katawan lalo na sa bandang ulo. Nararamdamang malagkit ang bandang likod ng kanyang ulo, kaya sigurado siyang dumugo yun. Nakatali ang mga paa at kamay niya, kaya hindi siya makatayo. Inilibot niya ang kanyang paningin at huminto yun kay Vince na nakahandusay at nakatali din. Wala itong malay. Vince! Gumapang siya palapit sa lalaki. Hoy! Buhay ka ba? Buhay ka pa ba? Niyugyug niya ang lalaki hanggang sa unti-unti itong magising. Aray! Naubos yata yung dugo ko sa ulo. Pasensya ka na kung nadamay ka pa ha. Huwag ka mag-alala dahil ililigtas tayo ni Hans. Tumango lamang si Vince. Kapag nagsasalita kasi ang binata, parang mabibiyak ang kanyang ulo dahil sa sakit. Kaya pinanatili niya na lang na tikom ang bibig. Sa kabilang banda naman ay si Hans na parang papatay ang emosyon. Tumawag sa kanya si Ramil na kanyang kaaway at sinabi nitong hawak nito si Pearl. Galit na galit si Hans, lalo na sa kanyang sarili, dahil napabayaan niya si Pearl. Magiging ayos si Pearl, sabi ni Laura. Tinatrack na siya ni Saiton, kaya huwag ka na mag-alala. Tumango lamang si Hans. Found them, sabi ni Saiton na kaibigan ni Hans. Nasa Abandonadong bus station sila. Let's go. Wala tayong dapat sayanging oras. Lumabas sila ng bahay. Nasa 100 yata ang dalang tauhan ni Hans para lang sumugod sa lungga nila Ramil at mailigtas ang kanyang asawa. Maya-maya lamang nakarating sila doon. Kinasa ni Hans ang baril at walang takot na nakipagbarilan agad. Natawa na lamang ang kanyang kaibigan dahil manang-mana talaga ito sa ama nitong walang pasensya. Samantala, napabalikwas naman si Pearl nang makarinig ng putukan. Nilingon niya si Vince na nanghihina. Nandito na ang asawa ko. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Bumukas ang silid na kinaroroonan nila. At nakaramdam ng takot si Pearl nang makita ang dalawang lalaki na mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Tinanggal na mga ito ang tali nila sa paa ni Vince bago kalad ka rin. Akala nila ligtas na sila. Bitiwan mo ako! Sinusubukan ni Pearl na magpumiglas pero baliwala. Maya-maya ay natanaw niya si Hans. Hans! Tawag niya sa lalaki kaya napalingon ito sa kanya. Pearl! Montalves! Nagsalita ang lalaking may hawak ng baril. At may hawak din kay Pearl sa isang kamay nito. Buhay mo, buhay nitong asawa mo. Huwag mo siyang idamay, Ramil. Galit na sabi ni Hans. Tumawa si Ramil. Lahat idadamay ko, mapatay ka lang. Pinakiramdaman ni Pearl ang lalaki at nang makitang distracted ito, kinagat niya ang kamay nito kaya nabitawan nito ang baril at agad naman niyang sinipa sa malayo. Sinipa niya ang bandang bayag nito at saka humawa kay Vince bago ito inalalayan. Yuko! Sigaw ni Hans. Agad namang hinila pa yuko ni Pearl si Vince na sobrang lamog na ang katawan. Sunod-sunod na putok ng baril
ang narinig nila kaya napapikit si Pearl. Nang wala na siyang marinig, napadilat siya. Bumungad sa kanya si Hans na naiiyak na. "Wifey!" Parang batang umiyak ito at niyakap siya. "Sorry kung hindi kita nabantayan ng maayos." "Ayos lang ako." Nakangiting sabi ni Pearl. Sobrang nanghina si Pearl kaya bumagsak siya sa bisig ng lalaking kanyang mahal. Nang magising si Pearl, nasa ospital na siya. Napahawak siya sa kanyang ulo at nakapa ang isang benda. Lumingon siya sa kanyang gilid at nakita niyang may kama pa doon. Nakaupo doon si Vince na may benda rin sa ulo at iba pang parte ng katawan. Kumakain ang lalaki pero natigilan nang makitang gising na siya. "Tagal mong gumising?" sabi nito at umiiling-iling pa. "Wifey!" Napalingon si Pearl sa kanang side niya. Bumungad sa kanya ang asawang mukhang bagong gising. Lumapit ito sa kanya at agad siyang niyakap. "I miss you. 2 araw kang tulog." "Siyempre napagod pero ngayon ayos na." Tugon ni Pearl at ngumiti. Tinawag ni Hans ang doktor at sinabi naman ito na wala namang diferensya sa kanya, ganon din kay Vince. Maya-maya lamang, dumating ang buong pamilya ni Hans. Parang hinaplos ang puso ni Pearl nang makita kung gaano kaalala ang mga ito sa kanya. Asikasong-asikaso siya ng mga ito. "Kumain ka ng marami. Ilang araw kang hindi kumain." Nakangiting tumango naman si Pearl bago magsimulang kumain. "Iho, baka gutom ka pa, halika rito." Napalingon si Pearl kay Vince na parang maamong tupa habang pasulyap-sulyap kay Laura. "Halika rito." Tumayo si Vince at naglakad palapit sa kanila. Naupo ito sa bandang likuran na animoy batang nahihiya. "Vince, hindi ka ganyan," sabi ni Pearl sa lalaki. Inirapan lang siya nito na ikinatawa niya. "Thank you for saving my sister-in-law. What's your name, by the way?" "Vince." "I'm Laura." Naglahad ng kamay si Laura sa kanya, kaya napatikim si Vince bago tanggapin yon. Mahinang natawa si Pearl, kaya siniko siya ni Vince. Muntik pa siyang mabulunan dahil sa ginawa nito kaya sinamaan niya ito ng tingin. "Magkaibigan kayo?" tanong ng ina ni Hans kay Pearl. Sasagot na sana si Pearl, kaya lang naunahan siya ni Vince. "Yes po." Mabilis na sagot ng binata. Tumaas ang isang kilay ni Pearl sa lalaki pero pinanlakihan lamang siya nito ng mata. Kaya hindi na lang siya kumibo sa isang tabi. Pagbibigyan niya ang lalaki dahil tinulungan naman siya nito. "I smell something fishy about that guy. Type ba niya ang kapatid ko?" Bulong ni Hans kay Pearl. Dahan-dahang tumango si Pearl at ngumiti. Na love at first sight nga talaga yung tanga na yan. Sisitahin sana ni Hans ang lalaki kaya lang hindi natuloy dahil pumasok ang pamilya ni Vince. "Oh, you're still alive," sabi ng kapatid na lalaki ni Vince. "Let's talk outside, Vince." Maamo man ang mukha ng ina ni Vince pero alam ni Pearl na ilalabas na naman ito ang pagiging demonyita. "No, Vince is not fully recovered yet. Nandito tayo para kamustahin ang anak natin, hindi para pagalitan." "He's just your son, Vicente." Galit na lumabas ang ina ni Vince, kasunod ang kapatid nito. Napailing-iling naman si Mayor. "Sorry for that. May sanib kasi siya." Hindi maiwasang matawa ni Pearl at Laura sa sinabi nito. "Mayor, sorry po kung nadamay pa si Vince. Hindi na po ito mauulit, pangako po." "It's okay. Hindi ko man alam ang nangyari pero masaya ako dahil may nagawang mabuti tong sanggano kong anak." "Dad, hindi ako sanggano. Stop saying anything, please." Nagtaka ang mayor dahil sa sinabi ng kanyang anak. Dahil proud pa nga ito kapag sinasabi niya sa mga tao na sanggano ito. Natawa si Pearl bago bulungan ng mayor. "Crush niya po kasi yung kakambal ng asawa ko." Bulong ni Pearl sa kanyang amo. Natawa naman ang mayor bago tumangutango. Naiiling na tinapik nito ang balikat ng anak. "I'll go now because I have a meeting," sabi ng mayor sa anak bago tumingin sa pamilya ni Hans. "Thank you for taking care of my son. I'll be back later.
Ako ang susundo sa iyo mamaya kapag discharge ka na. Muling tinapik ng mayor ang balikat ng anak bago ito tuluyang umalis. Ilang sandali pa, nagpaalam na ang pamilya ni Hans. Si Vince naman bumalik na sa kanyang kama at nahiga doon. Malungkot na si Vince kasi umuwi na si Laura. Sabi ni Pearl sa asawa habang magkatabi silang dalawa sa kama. Naririnig kita. Sabad naman ang binata sa kabilang kama. Natawa si Pearl bago mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Sinabi mo? Takang tanong ni Pearl dahil hindi niya maalala ang sinabi nito. Anong sinabi mo? Gusto ko nang tutuhanin. Gusto ko nang tutuhanin dahil hulog na ako sa iyo. Dahil mahal na kita. Akala ko hindi ka seryoso. Mahinang sabi ni Pearl. Hindi siya makatingin sa lalaki dahil may kung anong emosyon na nagkukubli sa kanyang loob at nagpapakilig sa kanya. Seryoso ako. Hinawakan ni Hans ang baba ni Pearl at pinagtagpo ang tingin nila. Never ako nagbiro about sa feelings ko. Gusto ko nang tutuhanin ang lahat. Gusto na kitang maging totoong asawa. Gusto kitang makasamang bumuo ng pamilya, Pearl. Mahal kita. Mahal na mahal. Ngumiti si Pearl sa lalaki. Pakiramdam niya rin maiiyak siya dahil sa sobrang sayang nararamdaman niya. Napakagat si Pearl sa ibabang labi bago dahan-dahan siyang tumango. Okay, sige. Tutuhanin na nating dalawa. Mahal din naman kita eh. Nakakainis ka kasing pa-fall ka. I love you. Malambing na sabi ni Hans bago halikan si Pearl. Aayusin ko agad ang kasal natin. Thank you. Thank you sa lahat, Hans. Pangako magiging mabuting asawa ako sa'yo. I know that, Pearl. Nagtagpo muli ang labi nila. Pareho silang mapusok at parehong gigil na gigil. Naririnig ko kayo. Napahiwalay sila sa isa't isa nang magsalita si Vince. Maghunos dili kayo. Ayoko maging audience nyo. Natawa naman ang dalawa bago yakapin na lamang ang isa't isa. Akala ni Pearl, mag-isa na lamang siyang mamumuhay dahil wala na ang kanyang mga magulang. Akala niya hindi na siya makakatagpo ng lalaking mamahalin siya ng totoo at makakasama niya. Dumating sa kanya si Michael at akala niya ito na, pero hindi pa pala. Nawala na siya ng pag-asa, pero nagbago ang lahat nang makitang muli ang kanyang dating kaibigan na si Hans. Wifey. Napangiti si Pearl nang marinig ang boses ng kanyang mahal na fiancé. Mas lalong lumitaw ang pagkaklingi ni Hans. Gustong-gusto naman yun ni Pearl dahil mas lalo niyang minamahal ang lalaki. Ang aga mo naman, hindi pa namin lunch break. Sabi ni Pearl. Miss na kita eh. Naiinip na rin ako sa bahay. Sagot ni Hans at bahagyang umuso. Natawa si Pearl. Gutom na rin naman ako at wala naman si Mayor kaya kain na tayo. Lumabas ang dalawa at nagtungo sa likod ng munisipyo na madalas nilang kinakainan. Naupo ang dalawa sa favorite spot nila at nagsimulang kumain. Ang sarap ah, ikaw nagluto? Sabi ni Pearl nang matikman ang ulam. Proud na tumango naman si Hans. Opo. Mukhang mas masarap ka pa sa akin magluto ah. Napatigil sa landian ng dalawa nang matanaw nila si Vince at Laura sa medyo malayong bench. Parehong nakangiti ang dalawa sa isa't isa. Mukhang hindi na lang tayo ang kumakain dito ah. Sabi ni Pearl sa lalaki. Napasimangot si Hans. Kahit nagbago siya at nagtatrabaho na, hindi ko pa rin ibibigay ang boto ko sa kanya. Natawa si Pearl bago subuan ang lalaking na bad trip. Dahil kasi kay Laura ay tuluyang lumambot si Vince at nagbago. Kasama na ito ni Pearl sa trabaho. Assistant din si Vince ng kanyang ama. Ang alam ni Pearl ay may iba pa itong trabaho. Hindi na rin ito malandi pagdating sa mga babae at hindi na rin ito palabarkada. Good boy na yan. Siguradong makukuha niya rin ang kiliti mo. Napanguso si Hans at tumango na lang kahit labag sa loob.
Pagkatapos nilang kumain, bumalik na si Pearl sa trabaho. Si Hans naman ay nagpaalam sa asawa dahil didiretso pa ito sa underground. Gustong matapos ni Pearl agad ang kanyang trabaho dahil balak niyang maghanda ng dinner date para sa kanilang dalawa. Napatingin si Pearl kay Vince na kapapasok lang. Masayang masaya ito at sumisipol-sipol pa. Saya natin ah. Amoy hinatira ng lunch at sinabayan kumain ang mahal niya. Paano mo nalaman? Medyo gulat na tanong ni Vince. Ngumiti naman si Pearl. Nakita namin kayo ni Hans. Buti nga napigilan ko ang asawa kong guluhin kayong dalawa eh. Di thank you. Sagot ni Vince bago maupo sa kanyang pwesto. Kung talaga nagpapasalamat ka, gagawin mo tong trabaho ko ngayon. Sige na Vince, ngayon lang naman to. Maghahanda kasi ako ng dinner date para sa amin ni Hans. Ayoko. Ang gusto pa naman ni Laura sa lalaki, yung matulungin. Fine, para kay Laura. Napangiti si Pearl bago mabilis na tumayo at kinuha ang gamit niya. Thank you Vince. Sasabihin ko kay Laura na isa kang mabuting nilalang kaya mas better na maging magkaibigan na lang kayo. Malakas na tumawa si Pearl bago tuluyang umalis sa munisipyo. Nagtaksi na lang siya at hindi na siya nagpahatid sa bahay. Sa mall siya dumiretso dahil mamimili pa siya ng kailangan niya para sa magaganap na dinner date. Nang bumili ng mga gagamiting decoration si Pearl, gusto niyang maging espesyal ang dinner date nila. At gusto niyang memorable para kay Hans, kaya gagandahan niya ang disenyo. Pagkatapos mamili ng mga decorations, namili na rin siya ng mga lulutuin. Steak ang napili niyang ihandang dinner sa kanilang dalawa. Ipopost niya na kahit masakit sa bulsa. Mapasaya lang si Hans. Sa dessert naman, napili niyang gumawa ng leche flan. Bumili rin si Pearl ng wine para mas expensive ang dating. Dumiretso agad si Pearl sa bahay nang makapamili siya. Naisip niyang sa pool area na lang ayusin ang table dahil maganda ang view doon at masarap ang simoy ng hangin. Pulang tela ang pinatong ni Pearl sa lamesa. Naglagay din siya ng bulaklak sa gitna ng lamesa. Kinuha niya ang puting tela at ginawa itong parang bubong nila. Itinali niya sa kabilang dulo ng isang bakal at yung isa naman sa puno. Bahagyang natawa si Pearl nang magulat ang kapitbahay nila nang makitang nakaakyat siya sa puno. Sunod na ikinabit ni Pearl ang ilaw para mas maganda ang magaganap na dinner. Nang matapos si Pearl, naisipan niya munang magpahinga habang nagmimerienda. Itinext niya ang lalaki para itanong kung anong oras ito makakauwi. Nasabi ni Hans na hindi siya nito masusundo dahil may meeting pa sila sa underground. Umokay naman siya bago itinabi ang kanyang cellphone. Bandang 5:00, nagsimula na niyang iluto ang steak at gawin yung leche flan. Halos 2 oras na nasa kusina si Pearl bago siya matapos. Itinabi muna niya ang mga niluto. Nagtungo siya sa kwarto nila at kinuha ang sexy red dress niya. Naligo si Pearl at nag-ayos para naman mas lalong mahulog sa kanyang lalaki. Ang ganda mo, sabi ni Pearl sa kanyang sarili mula sa salamin. Nagsuot siya ng heels bago bumaba. Kinuha niya ang mga pagkain nila at isa-isang nilagay sa lamesa sa labas. Nang maayos na ang lahat, naupo na lang siya doon at tinintay ang asawa. Napatayo si Pearl nang makita ang lalaking naglalakad palapit sa kanya. Hindi maiwasang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nang makitang naglalakad ang isang gwapong nilalang patungo sa kanya. Gulo-gulo man ang buhok nito pero ang lakas ng dating. Surprise! Nakangiting sabi ni Pearl sa lalaki. Thank you, wifey. Lahat to ikaw may gawa? Anito at humalik sa kanya. Proud na tumango si Pearl. Oo no, nagulat ngayong kapitbahay nang umakyat ako sa puno eh. Kinikilig na naman tuloy ako sa'yo. Parang batang sabi ni Hans. O siya, maupo na tayo. Naupo ang dalawa at nagsimulang kumain. Pagdating ko kanina, nalito pa ako kung ano yung dinner. Hindi ko alam kung yung steak ba o yung naka-red dress. Sabi ni Hans. Natawa si Pearl bago mahinang hampasin ng lalaki. Appetizer ako kaya behave ka muna. Tumango naman si Hans. Kamusta ang meeting niyo sa underground? Mukhang pagod na pagod ka. Napagod lang ako makipag-asaran sa mga kaibigan at pinsan ko. Dagdag pa yung tito kong nakisali. Para namang mukhang aping-api ka. Natatawang sabi ni Pearl. Sobra.
Imbes kasi na si Vince ang kantsawan, ako ang ginano nila. Nandun si Vince? Gulat na tanong ni Pearl. Tumango si Hans. Dinala siya doon ni Laura. Hindi pa nga makapaniwala yung moko na parte si Laura ng underground. Gusto kasi ni Laura na malaman ni Vince ang tungkol sa kanya para naman malaman niya kung totoo talaga si Vince sa kanya. Hindi naman tinablan ng takot si Vince na manghapa sa kakambal ko. Kaya ikaw yung humadlang kanina. Kaso, kinampihan ng mga nasa underground si Vince kaya ikaw naging kawawa. Parang gano'n na nga. Hayop na Vince yun. Iniwan ko sa munisipyo tapos malalaman kong nasa underground pala. Naunahan pa ako makatapak sa lugar na yun. Dadalhin kita doon kapag tapos na tayong ikasal. May mga kaganapan kasi doon na nakakatroma kaya baka hindi mo kayanin. Nakangiting tumangulang si Pearl. Pagkatapos ng stay, kinain naman nila yung leche flan. Saglit silang nagpahinga bago mag-aya si Pearl ng sayaw. Pinatugtog ni Pearl ang cellphone niyang konektado sa speaker at nagpatugtog ng love song. Humawak si Pearl sa magkabilang balikat ni Hans. Si Hans naman nakahawak sa kanyang bewang at pareho sila nakangiti sa isa't isa habang sumasayaw sa ritmo ng musika. Alam mo bang crush na kita simula high school? Sabi ni Hans sa babae. Naging crush kita dahil sa pagiging maangas mo. Nagtuloy-tuloy yun hanggang college. Aamin na sana ako sa'yo kaso nalaman kong sa ibang bansa pala ako magtutuloy ng pag-aaral. Kaya hindi ko na naituloy. Naging crush din kita nun. Kaso hindi ako umamin dahil ayaw ko masira ang friendship nating dalawa. At saka, iniisip ko nun na wala akong panama sa mga babaeng nagkakagusto sa'yo. Ang ganda kasi nila tas ang yayaman pa. Sus, ikaw naman ang pinakamaganda sa paningin ko eh. Kung alam mo lang, nagpapaprint pa nga ako ng picture mo. Ngayon hindi mo na kailangan gawin yon dahil asawa mo na ako. Nakangiting sabi ni Pearl sa lalaki. Pwede mo na akong titigan kahit anumang oras. Ngumisi si Hans bago buhatin si Pearl. Napatili naman ang dalaga at mahinang natawa. Pwedeng-pwede rin kitang gawing appetizer. Sabi ni Hans bago siya halikan. Oras na para sa exciting part kaya let's go. Natawa na lamang si Pearl bago yumapos sa batok ng lalaking kanyang mahal. Hindi naisip ni Hans na ang first love niya ang kanyang magiging asawa. Ang gusto ni Hans noon, maging kagaya ng love story ng kanyang mommy at daddy. Natupad yun at mukhang nahigitan pa nila. Sa 5 taong lumipas, mas lalong tumatag ang pagsasama nila Pearl at Hans at ikinasal silang dalawa at biniyayaan din ng kambal na lalaki na 4 na taong gulang na. Hindi kinakaya ni Hans ang kakulitan ng kanyang mga anak. Naiintindihan niya na ngayon kung gaano ka-stress ang daddy niya noon sa kanilang magkakapatid. Hans! Pagtawag niya sa panganay nilang kambal na nagpipiko na naman sa hagdan. Bumaba ka dyan. Okay po. Nagpadulas pa ito sa railings ng hagdan para makababa. Agad namang pumwesto si Hans sa dulo para saluhin ang kanyang anak na pababa. Aatakihin ako sa iyo eh. Sabi niya sa anak na tinawanan lang siya. Daddy, I'm done pooping. Ibinaba ni Hans ang anak na panganay bago magtungo sa banyo kung nasaan ang bunso sa kambal na si Primo. Daddy, wash-wash muna po ako. Tumango si Hans bago hugasan ng anak. Nang matapos sila, agad itong tumakbo patungo sa sala kung nasaan ang kanyang kapatid. Napahinga ng malalim si Hans bago puntahan ang kambal dahil mas grabe ang trahedya kapag nagsama ang dalawa. Namalengke kasi si Pearl, kaya masyadong hyper ang magkapatid. Mamaya kapag bumalik ito, behave na naman ang mga ito. Mukhang stress ka na naman. Napalingon si Hans na nagsalita. Wifey! Parang bata niya itong nilapitan at niyakap. Ako na lang mamamalengke sa susunod, okay? Hindi pwede, dahil baka ikaw mabilis sa palengke. Natatawang sabi ni Pearl bago ito halikan. Nakangusong humiwalay sa yakap si Hans. Mommy! Tumakbo ang kambal palapit sa kanilang ina. Agad namang yumukod si Pearl para salubungin ng yakap ang kanyang kambal na anak. Hinalikan niya ang mga ito, kaya parang nawala agad ang kanyang pagod. Mukhang masyado na naman kayo nagpasaway sa daddy niyo. Sabi niya sa dalawang anak.
Bumungisgis naman ang mga ito bago tumakbo patungong kusina. Napailing-iling naman si Pearl bago lambingin ng kanyang asawa. Ano, suko na? Tanong ni Pearl sa kanyang asawa. Umiling naman ito. No, kahit gaano pa kakulit ang kambal, mahal na mahal ko sila. At hinding-hindi ko sila susukuan. Kasama talaga sa pagiging magulang ang ma-stress sa anak. At least, alam ko na ngayon kung anong naramdaman nila daddy nun. 2 pa lang yan ha. Paano kapag lumabas nun si baby number 3? You're pregnant again? Nanlalaki ang mga mata ni Hans habang tinatanong ang asawa. Tumango si Pearl bago haplusin ang kanyang 3 buwang tiyan. Natawa na lang si Pearl nang mahimatay ang kanyang asawa. Sadyang nilihim niya yon. At hindi niya alam kung kailan sasabihin pero ito na yata ang tamang pagkakataon. Natatawa pa siya dahil nahimatay pa ito. Ganito rin ito nung nalaman nitong buntis siya sa kambal. What happened to Daddy? Tanong ng kambal na kadarating lang. Tired si Daddy, kaya nag-sleep siya. Sagot ni Pearl sa mga ito. Muli siyang natawa ng tabihan ng kambal ng higa ang kanilang ama. Wala na yata talagang mahihiling pa sa buhay si Pearl, kundi ang kaligtasan at kalusugan ng kanilang pamilya. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.